Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gala, kumusta? Viral karon sa social media ang dakong kalagot ni Vice President Sara Duterte ug iyang gibalikas si Bongbong Marcos, Lisa Marcos ug si Martin Romualdez. Nagsugod kini ang iyang kalagot sa dihang gi-cite in contempt ang iyang Chief of Staff na si Zolica Lopez. Adin hangtod karon nagtanggong pa o nadetenir sa House of Representatives ug niadtong miaging gabi giubanan ni Vice President Sara si Zolica Lopez aron paghatag og suporta niini. Ug ang House of Representatives walay wow kay sa dihang si Vice President nag stay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte, ilang gipalong ang kuryente sa tibuok building o gipasagdaan ang Vice Presidente na init o walay air condition. O si Sara ni dugang sa iyang kalagot ang bakakon kini si Bongbong Marcos. Iyang gisayt ang usa ka higayon. Iyang gi-interview ang usa ka businessman mahitungod sa promise ni Bongbong Marcos na ipaubos ang presyo sa bugas ngadto sa 20 pesos. Apan iyang nasuta sa dihang niangkon ang usa ka negosyante nga namakak si Bongbong Marcos. Atong paminawon ang mga gipamulong ni Inday Sara ug ang iyang kalagot, iyang pamalikas ining kalaban sa politika nga midaot siyang dungog kampahin sa paggamit na ining confidential fund. Saan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara hindi ko naman gusto tong ginagawa ko putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes.
It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam nyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange kung paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang. Para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Kung sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Edi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kong Pulon. So wala talagang aircon dun. Last two questions. Yung magiging action ng gobyerno, sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay, wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo, sir? Nakita mo kanina? Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na alam niyang hindi pwede.
kayo umasa na magbabago ang buhay nyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 na. 3 hours ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na.